Ito na yung Super 4 na medyo maraming issue, putik. Yun nga, nakausap ko yung may-ari, mag-harness kami dito. Kasi nga, ang daming issue sa electrical eh. Kasi walang automatic, yung mga switch nagloloko, mga wires nagloloko, tumitigas. Tapos itong mga to, putik, nawawala rin dito, nawawala ng supply to. Ito naman dyan. Tsaka to, ito papalitan ko. Ito nga pala, bibidyoan ko yung ngayon, yung sa pagpalit ng rectifier. Tapos explain ko rin yung rectification, no? Kasi may nag-comment dati na naka-idle, ang baba daw nung voltahe na mamonitor nung voltmeter. Yung rectifier kasi, ang trabaho niya mag-rectify. So kung ano yung input mo na AC, ilalabas niya na DC, pero same lang yung amount o yung value nung voltahe. Halimbawa 12 volts AC, ilalabas niya 12 volts DC. So yun yung rectification. Kung tataas doon, halimbawa 12 yung pinasok mo tapos 13 yung nasa labas, amplified na yun, amplification na yun, hindi na siya rectification lang, meron na siyang pad na amplification. Ngayon, tumataas yung voltahe ng AC, depende sa ikot. So ibaba mo pa yung RPM mo, mas bababa pa yung AC mo. Diba? Binaba mo ng bababa yun ng 11, 10, 9, 8, 8 volts, ganoon. Mas mabagal, mas makonti yung voltahe. Mas mabilis, mas mataas. So tataas ng tataas yun. Walang limit yun. Tataas lang ng tataas, depende sa taas sa value ng RPM mo. Ngayon, kinokontrol yun ng regulator. Merong regulator sa loob, yung rectifier. Magkaiba yun. Magkaiba yung regulator tsaka yung rectifier. Ito, ang nangyari sa kanya, naging rectifier na lang siya. Purely, wala siyang regulator. So, pag angat mo ng RPM, sabay na umaangat din yung DC. Mataas na mataas din yung DC. Kung ano yung pinasok na AC, yun din yung nilalabas ng DC. So, ibig sabihin, sira na yung regulator nitong rectifier na to. Rectifier unit pala. Ayan, sana medyo naintindihan nyo. Wala akong visual representation nun eh. Ito, papalitan natin na rectifier. Papalitan ko muna nito para mapagana ng maayos tong hanip na to. Tapos magbabypass ako kasi nga nagpo-problema eh. Babypass ko na lang yung buong ignition. Papasok ko ng battery. Tapos i-manual crank ko na lang siya para mapanda rin makina. Tapos ayun, monitor ko kasi nag-overheat eh. Ayun, papakita ko rin yung output nitong nitong rectifier unit na to, tsaka yung isa. Yan. Tatanggal ko na yung ito. Naka-cable tie lang siya dun. Papalitan natin ng ganito. Yan. Ito kasi kagandahan nito, meron tong goma para masili yung baka mabasa kasi. Hindi siya mababasa. Ito kasi wala eh. Diretso tubig dyan, kaya nagpo-problema kadalasan yung mga ganito natin. Kaya mas nagustuhan ko to eh. Ito lalagay natin. Alright. Kasi nga pala, may naalala ako yung regarding sa charging. May ginawa kasi akong Super 4 din dati. Ang may-ari nun, engineer pa, electrical engineer pa ang putik. Electrical engineer. Hindi ko naman minamaliit yung kaalaman niya, pero nagulat lang ako sa sinabi niya na yung rectifier daw dapat nag-off. Yung pag ni-rev mo, dapat magsisiro yung value. Tapos pag naka-minor, meron siya dapat laman na 12 o 13. Sabi ko, paano kung ginagamit mo, nagre-rev ka, umaandar ka, tumatakbo ka yung speeds, putik magsisiro yun. Ibig sabihin hindi ka nagcha-charge, kinokonsumo lang ng system mo yung laman ng battery. Diba? Bumabiyahe ka, isang oras kang tuloy-tuloy bumabiyahe, putya wala nang susupply dun sa battery mo. Ang trabaho nito mag-regulate, hindi magka-cut off. Hindi siya parang thermo switch na magka-cut off.
magka-cut off siya, oo, in a certain level na hindi siya lalampas. Yun yung sinasabing regulated, di ba? Tumataas yung voltahe, hanggang doon lang siya, hindi siya lalampas. Magka-cut off siya dito, hanggang doon lang. Hindi yung nagsisiro. Kasi yung sinasabi niya, magsisiro daw dapat yung value. Putik na yan. Hanip na engineer to, putik. Oo nga pala, ECE ako. Kaya medyo naiinis ako sa ganung diskusyon. Pakita ko lang yung charging. Walang patay. Ito na yung rectifier na pinalit ko. Ayan. Tapos explain ko rin to. Ayan, may laman na siyang 13. Ano lang yan, yung siya pa lang yan, rectifier pa lang yan, natira niya pa lang doon. Pakita natin yung charging. Ayan, nagsi-16 minsan, mag-18 pa yan eh. 20, 21, bababaon dito. 17, explain ko ngayon yun, yung kung bakit mataas, ba't umaabot ng ganong kataas. Kasi diba, sinasabi nga, dapat magka-cut off, dapat 13 lang siya o 14. Yung charger kasi, mas mataas siya kumpara sa load, syempre sa battery, no? Mas mataas na voltahe yun. Kasi nga, ang voltahe na dinodraw natin, ang term na pwede nating doon, puwersa siya eh. EMF, no? EMF siya. So, puwersa siya. Mas malakas na puwersa dapat yung papasok sa battery. Hindi pwedeng 12 din. Kung 12 yung battery mo, tapos 12 lang yung force mo, equal lang yun. Hindi siya dadaloy. Hindi niya maitutulak yung charge. Nandun lang siya. So, kung mas malakas pa yung battery mo, baka maagaw pa dun sa maitulak pa ng battery pabalik eh. So dapat mas mataas talaga siya eh. Babato niya papunta sa battery. Ngayon, bakit sobrang taas? But minsan pumapalo ng 20, 21. Yun naman yung condition nitong rectifier na hindi niya nasuswitch, kasi switch din siya eh. Siniswitch niya na magka-cut ng, sabihin natin 16 o 15 volts. Kaso hindi niya mabilis na nakakat. Hindi niya kaya yun eh. Ang may kakayanan nun yung MOSFET. Kung may re-research nyo yung MOSFET, yun yung pinakamabilis na switch, no? Kaya yun yung mas magandang rectifier. Medyo mahal talaga yun, kasi yun nga yung pinakamabilis na switch. I-search nyo na lang din MOSFET para para may idea kayo, malaman nyo kung ano yung trabaho nun, tsaka kung bakit mahal yung MOSFET. Ayan. Ito okay naman to, gumagana naman to, nagsa-surge, oo. Minsan hindi niya naaabot, pero nahahabol niya naman. So safe pa rin naman yun. Kasi yung load na yun, yung mataas na charge na yun, o mataas na voltahe na yun, i-absorb naman ng battery yun. Kung halimbawa itatap nyo na to sa battery, tatap nyo na yung output na ito papuntang battery, tapos i-run yung engine, tapos i-rev nyo ng sagad, makikita nyo na hindi naman papalo ng 18 yung voltahe nyo dun. Oo, kasi nga load din naman yung battery. Power supply siya, at the same time load pa rin siya. So ito, tutusok ko ngayon. Ayan, nakatusok sa battery, tapos ito yung voltahe. Start ko. Yan lang. May problema kasi sa sa kung saan kaya yun, namamatay. Pero tingnan nyo, kita nyo yung voltahe. Bandol lang. Bababa ng bababa yan kasi may measure niya na lang yung battery niya. Okay. So yun, sana nabigyan ko ng hustisya yung yung ganitong rectifier at saka yung pagkaka-explain ko. Sana naintindihan nyo naman po ito. Kung medyo naguguluhan pa kayo, marami namang mga video, mga article sa internet, pwede kayo magbasa-basa,
Kung may libro kayo, kung may mga kaibigan kayo, may libro, hanapin nyo yung Boyle Stud. Yun, Boyle Stud. Marami talaga matututunan tungkol sa electronics dun. Sana malinaw yung hanep na ginawa ko niya. Alright.